Authority, Misamis Occidental, Sir Arliano Kapuya Jr. Tumagaw ba din ba na Sir Kapuya may gandaw? May ngadlaw sa tanang tigpaminaw sa atong istasyonan sa DXDD din sa Osami City. Maayong hapon kaning tanan. Okay, sir, by the way, no, kumusta man ang natuang mga programa sa Philippine Coconut Authority labi na no, sa dining mga panahon? Okay. Sa atong buhatan sa Philippine Coconut Authority, natay mga programa nga gibahin nato sa duha. Kay ang atong pundo duha man ay kabahin. Na atong pundo nga nagsumikad gikan sa GAA kon General Appropriations Act. Mao kani atong regular nga mga projects gikan sa atong buhatan sa Philippine Coconut Authority og karong baguhay ang lamang ubos sa bago nato nga programa sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Naot sa kitay pundo para sa atong mga coconut farmers. Kaning sa CFIDP nato nagsumikad ni dito sa atong coconut levy nga gideclare karon nga public fund na. Nga gihimuan karon og mga projects related sa coconut para ibalik na to sa mga coconut farmers. Okay, so katong sa funds sa coconut levy, no? Usa like for example, usa nga mga programs yun ang existing no sa nanaba na implement ba diya sa mga katawan na to. Okay, nasugdan na nato ni siya, nanata sa supposed to be katulong nga tuig na karon sa pag-implementar sa atong Coconut Farmers and Industry Development Plan. Susama gyapon sa atong regular nga mga pundo gikan sa GAA, nibalik gyapon ta diri ang atong focus sa diri sa atong CFIDP, nag-focus ta sa hybridization. Kaning atong hybridization ang pagpananom og mga hybrid nga lubi para mapulian ang atong mga karaan nga mga lubi. Atong pulian og mga maayo nga variety or mga klase sa lubi aron pulihan kining atong mga lubi nga hinay kayo og mga ang produksyon. Atong gitumong sa mga programa nga ma-replace or mapulipan kaning mga karaan para mas mutaas ang atong produksyon sa atong kalubihan og sa ingon matagaan og mas taas-taas nga income ang atong mga magulang sa lubi. Pero total farm kuha na to na namatay list no, na namatay data gid ang PCA sa within the Misamis Occidental. Adi pa na mo may divulge ang ano kaysa ang mga data gikan sa Philippine Coconut Authority dili nato pwedeng pagawa sa opisina hangtod dili ta makapanangin sa atong regional office under sa kanang Data Privacy Act. So ang mga data nga mogawa sa atong opisina gani na mag-request amo diri nga laing mga opisina po nga among advisean nga mag-fill up atong gitawag nato Freedom of Information sheet ato dito i-request nilang ilang mga data nga pangayoon ato na siyang isumite dito sa atong regional office tungod kay ang atong regional office nahimo siyang kanang gitawag natong naghawid sa whole data sa atong regional level. So sila lang ang pwede mohatag sa atong mga data na ang sa amo lang makahatag lang sa mga programa nga specific programs na atong gi-implement, pero when it comes to sa iyang mga data na nga figures na get dito natong sa regional office. Pat sa pagkakaroon lang sa atong under sa atong CFIDP ang atong gi-implement nga program dito kita mo magsumikad sa hybridization katong pagpananom sa lubi. Ganing lang kay dinhi sa atong hybridization nagkainlain ni kay naitay gitawag nga strategic community planting kana naglain-lain lang yung ngalan tungod kay naglain-lain lang yang pundo. Kani sa atong strategic mo nay pundo nga nagsumikad ang kuan kaning atong pundo para sa mga itanom nato nga mga kanang gitawag nato katumsan sa lubi. Dito pod sa atong communal nga kuan nga funding diha magsumikad ang pundo para sa mga nutrient support kung kanang abono. Nilahi po nung atong hybridization nga gitawag nato open pollinated variety lahi po to sa nga pundo. Naglain-lain na yung mga ngalan pero all in all kana sila under na siya sa coconut hybridization program. O naapod tay katong sa atong regular projects katong under sa GAA naapod ta ditoy sustainable planting replanting program tanom gyapon siya pero ang pundo niya gikan sa GAA. Tanom gyapon siya og mga lubi nga mga maayo og kalidad. Og napoy gitawag natog CFP kon coconut coconut fertilization program under sa atong regular project regular ang funds gyapon gikan sa GAA nga diin magapadapod ta og abono nga gitawag natog agricultural grade salt fertilizer. Mga asin ra gyapon na siya
pero agricultural grade salt na fertilizer nga sarang isuporta nato sa atong mga nanakaron nga existing na nga mga coconut. Sabot pa sa mo, sir, nagkapagyapon ang mga farmers diri. Wag yapon na kay mauban magod kay ingon sila nga mas taas-taas yung paabot ng lubi ang saliganan, di ba? Kumpara sa uban nga mga uban business na lang and napagyapo yung mga farmers ang karon labi na nagsalig sa lubi. Ay daghan kayo. Kaysa Misamis Occidental nagot tayo 97,000 nga coconut area, 97,000 coconut area. So napasabot na kanang 97,000 coconut areas gipan po na, giatiman po na, hectares na siya, whole coconut area na siya. Sa ato pa kaniabot mo ta mga more or less mga 124 hectares sa tanang nga agricultural area. Pero out ana mga 97,000 ana ang coconut area. Dako kayo sa pasabot nga daghan pagyapon ng mga coconut farmers nga nagsalig kay existing pa man na siya nga area sa coconuts na 97,000 hectares. Sir, kining hybridization dito. Kung saan mga-avail, labi na sa katong mga farmers tao na ito nga, pag yung tao na naka-avail, Okay. Kaning atong programa under sa Coconut Farmers and Industry Development Plan, ang i-encourage ani sa atong buhatan sa Philippine Coconut Authority na katong mga mag-uuma sa lubi, mga coconut farmers, magparehistro under sa atong gitawag nga National Coconut Farmers Registry System. Ila lang ipakita dito ang ilang titulo sa yuta, ang certification gikan sa barangay o ilang valid ID para ma-register diri sa atong buhatan sa Philippine Coconut Authority. Kani ang pinaka-requirement para sila maka-avail aning mga programa sa PCA. Og number 1 na priority ko nato ani kaning natukod nato nga gitawag og Small Coconut Farmers Organization. Kana sila atong priority nga mga grupo nga sarang maka-enjoy aning atong mga programa o proyekto nga na-under sa atong Coconut Farmers and Industry Development Plan. So number 1, amo lang ipanimdom nga kinahanglang rehistrado sa atong National Coconut Farmers Registry System para sila maka-enjoy aning atong mga programa under sa atong Coconut Farmers and Industry Development Plan sa PCA. Libre na, sir? Libre ni siya. Baro to rin requirement lang siya. Okay. Kaya naman ito may kadaghanan sa mga mag-uma sa farmers na na-register naman sa Manila. So far, nakarehistro tag mga 90,000 na. Pero amo po na i-cleansing, kaya naay ubang nagparehistro. Kay nagparehistro nga kanang medyo natay issue. Natay problema sa okay. Sa ato man na-declare sa atong pagpangrehistro nga daghan kay atong coconut workers. Pero panahon sa ating trabaho sa kalubihan, pagpanaka, pagpanguhit, pagpanapok, gamay ra atong ma-hire. Na mo na mong gikatingiran nga nung dire sa atong National Coconut Farmers Registry System, daghan may narehistro nga workers. Pero pag panahon na sa ating trabaho, lisod na pangitaon. Na mo na ang among pangitaon sa among i-cleansing kung ahana gina sila nga mga workers. So, from na iba double check siya. Ay double check nato karon. Kaya ang kaning double checking sa atong National Coconut Farmers Registry System supposed to be annually ni siya nga cleansing nato. Atong lantawon kay namayuban na mga matay na, so ma-delete na to sa atong system sa atong sa atong registry system. Ilisda na po to bago nga nangarehistro. So rehistro ang katong co-workers lang dahil lahi po tong tag-iya gyud sa kalubihan. Okay, dahil lahi ang ilang namay classification na landowner, na tenant, o na mga farm workers. So tulo classifications. We have landowner, then we have tenants, then we have farm workers. Tulo sila classification sa atong irehistro. Kay pohon magdepende po na sa assistance sa Philippine Coconut Authority kung unsa nga specific nga program ang mo fit sa ilaha kay depende sa ilang owner, ilang classification. Okay, panalitan og kanalang tenant na, no? And napon siya gamay bahin na katamnan niya na na. Kung naiyang katamnan nga nagpasabot nga owner siya kung naiyang katamnan. Dili siya. Tenant. Okay, Pero isa bahin. Isa man natag parehistro ana, kanang dili na to si madubong naman din siya pagparehistro. Isa lang iyang i-identify niya either siya ang landowner, tenant or worker. So mamili lang siya adto kung asa may sahom sa iya. Isa lang nato i-declare para sa isa ka farmer. Dili pwede nga yan sa pupuntong tanan. Siya tenant siya. Isa lang yan pilihan nato kay isa lang classification ang pwede nato nga ma-rehistro sa isa ka ngalan. Okay, ato na gipangunta na kay mas makaluluoy magud ato na mga tenant, no. May makaluluoy kayo. Labi na og ang siguro po na
ang uban ay nagko kay mga yuta, mga kalubihan. Pero ang katong mga kanang nasa ubos ba? Sila gyud makaluloy kayo. And muna nga atong ipangutana nga ang ilang mga programs and nga ma-avail nila o unsay mga klase no. December ba gyapon sa katong sa mga tagiya o mga or yuta no mga landowners ito. So lahi-lahi day siya. Lahi-lahi sa kay panlitan og wala kayo ta. Tagaan ko ka na mag-abono. Siyempre, ang tagiya atong tagaan kasi may mga abono. Yan lang ipatrabaho tayo mga workers natin dito. Katong sa mga ano po, mga tenants, lahi na po itong ilang mga projects na mahatag ato o sa katong sa atong mga farm workers. Kay like sa nahitabo kung naay mga ayuda, so mo ato sila yung mga priority kibali. So okay, hybridization no. Makalahutay man nga lubi dili kasama karon nga lubi nga lahutay gyud sa pila ka years. No kini mga bag-o nga klase so. Kana atong hybrid pare-pareha ra magyapon og kanang span sa atong mga local varieties. Ang naka-diferensya lang kay kanin sa atong hybrids, mas taas lang siya og production ikumpara na ini kay kanatong hybrids produkto ni sa kanang gitawag nato og kanang pag-asawa sa taas nga lubi o kaning mubo nga lubi. Ato na sila gi-combine na nahimo siyang mestizo or mestiza. Mo nang gitawag natong hybrid. Naay batasan nga iyang nakuha sa inahan nga mubo, napo yang batasan nga iyang nakuha gikan sa iyang amahan nga taas. So sa amahan nga taas, kanang dagko sa bunga mo iyang nakuha sa iyang inahan nga medyo mugbo. Mo nang atong dwarf kaning atong hybrid, mutaas gyapon siya pero dili gyud susama ni atong mga karaan nga perti kalayog kaayo sa tanan. Nya last gyapon sa mga 50 to 60 years na. Okay. Kaning atong hybrids. So dili siya ingon nga pila ka years siya mo last no. Mas maayo po niya na. And siguro sa usa ka depende po sa hectares ba na nga itamnan or pinay kamo kasagaran mahatag ana nga sa hybridization. Kani sa atong hybridization sa atong standard ani kinamantay advised gid siya nga kaning planting system kanang gitawag natong triangular system nga planting system diin ang bisag asa ka mulantaw sa iyang nga posisyon straight permanente ang iyang linya bisag asa ka mulipot sa imong farm maglinya gid sa tanan kaning sa atong triangular ang matag hektarya mosulod og 143 ka mga hybrids nga atong itanong. So mas daghan siya ikumpara sa atong local kay kani atong local atong naandan 10 by 10 meters man ang yang sukod sa atong karaan. Ang usunod lang sa kada hektarya isa gatos ra gina kasagaraan nga lubi. Ikumpara na itong hybrids nga maabot og 143. Nahitabo murag tag ni increase og kanang half hectare nahimong almost 1.5. So wala nato gi-increase ang atong area pero in effect murag ni increase gyapon sa tungod kay mas nidaghan man ang atong natanom nga sa una imbis 100 karon nahimong 143. So nga nag-iya kag isa hektarya murag na kag nag-iya karon og isa og tunga. Tungod sa gidaghanon sa imong tanom. Triangle ang pagtanom Triangular. Kanang gitawag nato triangular system. Wala yung pagtanom. Sir, okay ra ba katong anak na anang hybrid mo itanom na to? Dili kay kanang gikan sa hybrid pag ato na sa itanom either mobalik siya sa batasan sa inginahan or mobalik sa batasan sa ingamahan. Napay mo liwat sa iyang hybrid. So dili siya mag-uniform. Pag tanom nimo sa imong area karon, dili uniform ang iyang gitag-ason. Kaya nang liwat sa inahan, nailiwat sa amahan, yan apoy nagpabiling nga hybrid. Kanan ba siya? Mobalik sa iyang genetics dito sa iyang original. Mo na kung magtanom kag hybrid, katugid ang imong kuhaan katong bag-o nag-asawa nga hybrid nga kato iyang produkto adto nga kanang iyang na fertilize ato nga nalubi nga iyang product ato mao gyud imong itanom katong second second generation niya mubalik to sa iyang imahan mubalik sa inahan niya batasan. Okay, so dili basta-basta po day na. Dili lang nga kay tungod kay mo silingan nakatanom og hybrid o ano po nimo kay tanom nimo di na magkadimaon na siya kay mao to akong explain ka ganina nga mobalik siya sa iyang naandan whether moliwat sa inahan or moliwat sa iyang amahan. So pag tanom nimo sa imong area karon tingala ka kay wa man ni nag-uniform akong mga lubi na may taas na imubo. So naamo na nga naliwat sa di lahi mo ni batasan ang isa kay gagmay magbunga ang isa dagko pod kay liwat sa iyang amahan. So whereas katong hybrid gyud ang iyang kuan ato kay katong dagkong bunga sa iyang amahan mao kato nga pagbunga ng hybrid dako kani sa bunga kay dituyo ko sa pagbreed ato kay compatible man to ang compatibility man atong gibasyan ana sa pag cross ato nila nga specific nga variety sa
tall og dwarf, mo produce siya og lubi nga hybrid nga dagko og bunga, unya dili sa kay mutaas nga di sa ta maglisod og saka puhon-puhon kung ato siyang tubaan. Lagi og matigulang na ta. Matigulang na. Oh. Sir, unsaon na to? Pritan ako. Then na ako'y hybrid na din na ako'y kuan. Unsaon na to pag produce ana nga hybrid nga aron mahimong hybrid siya. Ako kani inani. Ang ato lang solusyon na kung gusto ka mag-hybrid sa imong area, ang importante lang nga naa kay standing nga gitawag nato dwarf variety. Kay kanang dwarf variety mao na inahan sa atong hybrid. Kanang atong dwarf nga variety, pwede kuhaan nato to katong compatible sa iya nga taas nga lubi, kuhaan nato to laki kanang malo niya. Kuhaan nato kanang laki nga bulak atong ipag-asawa dito sa bayay nga bulak sa dwarf. Mao toy mo produce og gitawag nato hybrid. Kung gusto ka nga sa imong area ka mag-produce. Oo. Pero mahal ka na sa akin, iabot mo siguro na tag 50,000 ang kilo sa kanang laki nga bulak. Ina na kamahal, gikuha na to na sa Davao, Zamboanga Research Center sa Davao. So, kanang dili basta-basta siya makaproduce, iagi man sa laboratory. Lagi wala pa farmers for nga Wala pa. Ah, So ato nang paliton dito, ina na siya kamahal. Nga per kilo niya niabot ang mga 50,000 more or less sa among naibalan. So ang labing maayo ana ta sa inyong opisina. Mao na nga, kung inani nga mga proyekto, inani nga programa nga related sa coconut, mas maayo okay. mo anita sa Philippine Coconut Authority para ma-advisean tong coconut farmer kung sa angay buhaton na kung gusto mo ganay sila aning mga hybrids nga lubi or gusto sila mag-produce og hybrid. O diha na may order ninyo. Depende gyapon na sila sa kuan kaning atong allocation buhon kay kani atong mga allocation sa atong mga proyekto iagi man nato kaning sa mga pundo nga under sa atong mga projects karon kaning Coconut Farmers Industry Development Plan o katong sa atong regular projects. So kung naay mga projects, naay mga funding gikan dito, mao sa toy pwede nato i-release sa atong province. Amo ra po na ipahiblo sa coconut farmers, pero mao to among advice nga mas maayo ang mga coconut farmers moadto sa ilang mga barangay para membro sa atong gitawag nga Small Coconut Farmers Organization. Kaya kung naami mga project sa PCA, kanang mga gitawag na tong Small Coconut Farmers Organization, mao na siya atong mauna maduulan. Kay mao man siya priority kay gipang-train naman na sa atong mga agriculturists sa Philippine Coconut Authority kung kabahin na sa teknolohiya sa lubi ang atong paisgutan. So advance na sila daan. Kay kada meeting na mo ana, amo man sa gilang gi-bombardan og mga trainings. So kung naay project sa PCA, ready to take na sila sa mga projects kay na-inform naman sila, well-versed naman sila sa mga projects. So, mo tong advice na mo sa mga coconut farmers na maminaw din sa barangay or mangbalita diha kung nabay gitawag na itong Small Coconut Farmers Organization para sila magpamembro, para unya pohon kung naay mga project ng PCA, dali ra po sila maka-avail kay na membro naman sila sa Small Coconut Farmers Organization. Okay. Okay, galing mong klase bagong hybrid o bagong hybrid no sa coconut. Pinaka years ni siya mamunga. Kana siya moabot gyapon sa mga mga 5 or 5 to 7 years. Ana kay kani atong dwarf, kasagaran sa atong dwarf magsugod pa mo nga kung maayo lang pagatiman, dili nato ipatandog sa mga mananap, kanding, baka, mga 3 years to 4 years magsugod na gani siya kanang pamulak. Then mag fully bearing na siya pagka 4 to 5 years. Kani atong mga pare-pareha ra gyapon mga 5 to 7 years gyapon atong hybrid. Kumpara po nato atong mga kani atong mga tol, kasagaraan mo fully bearing na atong tol didto na sa mga napulo ka tuig. So dugay-dugay gito ang atong mga karaan tag napulo ka tuig. Ikumpara na atong bagong nga variety nga gitawag nato dwarf variety o kaning hybrid varieties. 3 to 5 ana. Okay, so ang kana na mas daghan siya og kanang hybrid o mas daghan siya bunga. Oo. Mas pulit mas ang bulig-bulig ko ano ang bulig. Mas ikumpara mas daghan gid sa production. Ikumpara sa karaan. Mao na siya gi-recommend nato karon. Pero nagkinahanglan po siya og support gikan sa farmer nga nagatiman tungod kay ato man pud siyang tagaan og kanang nutrition abono. So kung nakakuan ka og mga organic fertilizer sama sa iti, mas maayo nga imong ma-applyan ko na siya. Doon na may mga farmers na successful sila na yung mga programs. Kaning atong hybridization noon sa pagkakaroon, mao pa may atong pag-implement yun po. So karon kamulo pag yung tang implement, kamulo pa tang pag sugod og pananon. Okay. So upcoming po atong mga deliveries sa atong mga seedlings. Sugod-sugod pa ta. Wala po kay kanang nakita nato nga kanang establish na kaayo. Ang sa ato lang obserbahan karon nga establish na altay itong sa dwarf na klase. Ang atong na maobserbahan nga
nag-successful gyud kani naa sa atong San Roque panahon. Nay mga dwarf dato diha nga nabilin nga more or less nabilan ba tayo mga 5 hangtod sa 10 hektarya. Kay originally niabot nag mga 25 to 50 hectares ang established, pero nagsigig pamaligya ang mga farmers sa ilang mga area. Ang karon nga among na-consolidate na kanang pwede na pa nato makuhaan o kanang planting material. Naana lang ta sa mga ang mga 5 or 10 hectares ang nabilin. So na diyan na nabita. Pero sa San Roque panahon. Sa bagong hybrid wala pa kamulo pa. Wala pa. Kamulo pa ng panahon naman. And nag-expect na pila ka years na nga mo monitor niya mga 5 years po. Oo, diha pong dapita. Okay, salamat kay Labo Dusay. Kumusta man ang presyo sa kopra na to? Ang presyo na to sa kopra karon, ang atong diri sa probinsya, the average tawag mga 43 to 43.50 sa atong gitawag nga sa farm gate kan gikan sa farm. Pero diri sa atong mga planta na, diha na moabot na sila mga 49 to 50 ang per kilo nila dito. Nagabagwan kanang abotron ang mga farmers sa misamo sa occidental ng mga product. Sa kopra, Yeah. Oo. Dagan. dagdagan sila, pero expected na mo next year nga moubos na siya kiniagi man tag El Nino karon tuiga nga mo abot og mga 3 to 4 months. So expected po pagka next year nga moubos gani ang atong production. Particularly sa bulan sa February, March, April ug May kay mo man init. Kay ang kaning atong ting-init aning bulana ang iyang resulta ani pagkasunod tuig pa. Okay. So pila ka ano o sa katuig po ang Isa ka tuig pod. Tungod kay ang batasan sa atong lubi mamunga siya kada bulan. Kanang sa tawag nato na kanang lagi mamunga siya kada bulan o usa ka bulig. So mao na nga sa isa ka tuig more or less makabunga gid sa average nga 12 ka bulig. Nya 1 year pa po na siya harvest. Sa ato pa kaning nabunga karong Enero, harvest po nato sa Enero sunod tuig. Sa Pebrero po sunod tuig. Mao na nga ang atong pag-harvest sa lubi, pwede man gani sa binulan. Tungod kay binulan man na sa mamunga. Pero ang ato alang kay kanang magansi lang ta kung ato sing binulanon tungod kay mahal man ang atong bayad sa atong libor nga tiksaka. Mao na nga atong naandon ni sa atong probinsya nahimong quarterly. Every 3 months taga-harvest sa atong lubi para makasave lang ta sa pagsaka sa lubi. Pero pero even kanang actually pwede ta mag-harvest mapasaka kada bulan katong isa ka bulig lang po. Kay katong every month man na siya. Katong production last year nga January, February, March, April pwede pa nato pinagsaon po sa harvest. Pero nga to karon atong quarterly mo nang go harvest ka tagtulo ka bulig. Ang uban gipakawat pa tong ika-upat nga bulig nga bata pa. Nya mo ingon din ta nga sandaw. Kay giuna naman nato, gi-advance mo nato og harvest tong supposed to be dili pa harvestonon. Ya pagkasunod bulan kay wala harveston, mingon lang nga sandaw. Kay gi-advance mo. Okay. Pero sa panahon na itong El Nino, ang epekto ano sunod nga Sunod tuig ba? Tuig siya. Atong maobserbahan dito na sa o sa may posibleng epekto diya nga Mugamay gud ang atong bunga ana kay during aning months kay sensitive man kay sa tubig na atong lubi. So pag ubos po kay ang atong moisture content sa atong yuta, mas gamay-gamay po ang iyang tendency nga mo-produce sa iyang kanang iyang bunga sa lubi. Magkagamay po siya. Okay, so salamat kay Labo Dusay. Di ba naman may nga programs nga dili lamang sa magsalig sa pag-kopra no, naipaagi sa coconut no, itong yun ninyo nga tuba, sugar nga tuba. Usa pa kumusta man tong mga programs? Okay. Kani siya gi-introduce ni sa tungod sa problema nato sa kani kita sa atong coconut price kay dili man steady ang atong coconut price na taas. Nagay po naman nga moubos siya. Mao na nga natay gitawag na to nga processing technologies nga gi-introduce para during those months nga ubos kayo ang presyo sa atong lubi sa atong kopras napoy laing kapaninguan nga atong mga coconut farmers sa pagproseso. So mao na nga gi-introduce tong gitawag na to og coconut sugar making, virgin coconut oil processing o kaning sa atong kaning cocoa coir processing. Sa atong cocoa coir processing mao nang gikan sa bunot. Mao na nga sa yang kinitibok ang lubi wa naging mausik. Kaya ang yang atong anyang punuan pwede nato magabas, pwede sa imong sa palay nato. Ang yang dahon pwede nato himong ato. Ang yang bunga sa pagsugod pa lang sa iyang kaning pagdihas nato kanang kuha nato sa bunot, yang bunot magamit na. Pwede nato mahimong mga PC o mga uban pa nga mga products sa mahimo nato siyang bag, mga floor mat, ana nya kato ding yang pagol aside from kaning sa pagol o kaning tawag na to uling
pwede pa nato sa magamit o lain nga mga kuan pa kaning mga products, mga decorations. Niya paghuman kato ding atong tuba, mao to himo na tong coconut sugar. Ang nakagwapo sa atong coconut sugar kay diabetic friendly siya, kay dili siya makataas sa atong blood sugar. Oh. Basta lang kay di lang mo nato pasobrahan ang atong pag-intake kay tanan nato intake na content sa sugar mo taas mo kung masobrahan ipod maayo. Pero so far diri sa atong coconut sugar dili gud basta-basta nga mo taas ang atong blood sugar content sa atong dugo. Mao nga safe siya para sa mga makatilaw gyud og tamis ang atong mga diabetics. So dili mga farmers nga naglahutay siya sa maong paagi sa ilang panginabuhi nga pero ana program sige. Ang uban na individual nahulog lang consumption siya. Kay okay. kung imo na sang himuon nga kanang business enterprise, kinahanglan nga dako ang imong production kay kung ato nang introduce sa market, namay kanang specific nga volume nga i-require ang market. Kung di ko nato na siya ma-supply, kinahanglan ma-maintain nato kung individual dili makaya. Mao nga ipaagi nato sa cooperative. Kasagaraan kung naay mga cooperative nga nag-produce aning nag-process ining coconut sugar, mao ra poy medyo malahutay o kaning atong virgin coconut oil. Gani kaning atong virgin coconut oil dako kay tabang sa atong buhatan sa Philippine Coconut Authority kay amo nang i-share na panahon sa katong 2021 ba to gi-instructan mi sa central office na mag-conduct og distinct katong National Coconut Farmers Registry System amo mo tong gibarangay panahon pa gyud sa pagbuto sa COVID Sa pandemic. sa pandemic kinahanglan nga motrabaho mo itong panahon na pero kaluoy sa Dios wala gyud positive sa among mga kauban diri sa opisina tungod sa tabang sa virgin coconut oil kay ang among manager nabutang diri og katang pantry nga nag-provide og virgin coconut oil nga amo siyang tumaron before mi manglakaw among hiyapla sa among palit sa among ilong nga ahead mi manggawas ito magkandak aning kanang registration. So puriya po wala gyud may na taptan og bisag usa sa mo bisag usa tungod kay naay property ang atong virgin coconut oil nga kanang mutabang siya nga mamatay ang atong katong sa COVID-19 nga virus. Kay kani ang atong virgin coconut oil naa siya lauric acid nga kanang gitawag natong monolurin mahimong lauric acid nga mao to siya mo uncoat sa virus. Kay kana atong virus pareha nang sa COVID-19 giputos man siya og tambok nga coating niya. Kung ang buhaton din sa atong virgin coconut oil ani pinaagi atong iyang kanang monolurin lauric acid iya tong hilison nga coating. Kung mahilisan niya itong nga coating, open na kaayo ang atong virus, katong COVID-19 nga virus sa atong natural immune system sa atong lawas nga moaro po mo fight. So dili gud ang virgin coconut oil mo patay sa katong gitawag nato kan virus sa COVID-19 kun dili iya lang tong i-uncoat kuhaon niya tong yang putos nga tambok nga ato dayang natural body kanang mo fight man na din ato. Okay. So mo na ikatabang kay may katabang sa inyo po sa mga personnel diri sa PCA ni SOC. Mo na nga mo kisang introduce sa mga coconut farm sa tanan kay permanente na magining na virus nga mga problema nato sa atong health karon. Sir, under ba sa inyo ang monitoring katong mga cooperative sa una? Like for example, nakahinumdum ko katong sa Lipusong. Mao ba to? Depende sa cooperatives kay naay cooperatives nga katong na-form siya as cooperatives pero basically nagsugod siya sa katong gitawag natong Small Coconut Farmers Organization. Mao to atong ma-monitor pud siya. Pero katukod siya nga mga coconut farmers organizations or cooperatives kinahanglan pud to nga mubuhat po sa ilang responsibilidad nga mo-renew sa ilang membership sa atong Small Coconut Farmers Organization annually ang pag-renew ana. Kung dili pa siya ma-renew, mahimo siyang kanang dili siya active sa among listing diri sa atong buhatan. Kung ano nga ilang i-update to ang ilang mga registration sa Philippine Coconut Authority o sa Cooperative Development Authority sa CDA para magpabilin silang active. Haron sa ingon nga magpabilin nilang listahan dito sa mga cooperative or small coconut farmers organization na active nga mao'y among mga target clienteles para sa among mga projects and programs sa So na sila yung paano yung fill-upan ng diri sa nalan diri sa to activate or to activate or to renew. Aron nga may mo sila active gyud nila sa mga programs. Kaysa kanang gitawag na tong new registrations, daghan man kay requirements. Pero pag abot na sa renewal karon, gamay na lang ang requirements na atong pangayon sa ilaha. Kay na ilan man na comply dito sa permira nilang pagparehistro. Okay, so salamat kay Labo Tinasyon and siguro painumdum po nga
kinahanglan nga before mo putol og mga lubi, wagi gyud sa inyo sa PCA. Isa na sa mong ipahinumdum sa tanan nga namantay balaod nga gitawag nato Republic Act 8048 kaning pugong lang na siya pagpamutol sa lubi kay para dili po nga basta-basta lang taman no putol og lubi kay namagayuban nga bisag mga bata pa putulo na dayon nga dili sa atong Republic Act 8048 dili nagpasabot nga dili ta mamutol og lubi makaputol gihapon ta ubos sa provision nga kanang atong iputol nga lubi putulon nga lubi dili na economically productive kasagaraan ng non-economically productive katong nag-edad na og 60 anyos pataas di na kani mato og sakong bunga mao na nga katura pong dapita dito mga edara ang kasagaraan namo nga ma-approve for cutting mao na nga adisar mo putol mo sa atong opisina para mangayo sa porma nga gitawag na to permit to cut gitawag sa permit to na word nga to kay padulong pa ta magputol so unahon na to tong porma aya ta magputol dili kay giputol daan aya ang porma kaya dili man na pwede kay kung imo na nang naputol dili po mo approve ang agriculturist nga assign sa imong area kay iya man ang lantaw ng imong permit to cut kung actually ba dito nga putlon pa kay kung dito naputol na dili na to permit to cut kay naputol naman so dili sa ma-issuehan og permit to cut amo ra na din duman nato unahon na to ang porma pag accomplish pag comply una kita mo putol sa lubi ubos sa approval sa agriculturist nga assign sa inyong area kay amo lang i-remind nga matag munisipyo nato aduna tay agriculturist nga na-assign nga maoy maglantaw sa atong pag-implement sa atong mga programa mga proyekto sa Philippine Coconut Authority. Maotoy mo assist sa atong mga coconut farmers og dihapon sa ila mo sangon katong gitawag natong coconut cutting. Moagi sa ila hatanan. Adi sir mo makaputol kinahanglan moagi sa agriculturist ilang mo ocular inspection, ilang matlantaw kung sakto na putlon ang lubi kay ni qualify ba siya nga dili na siya maayo mamunga unya ni edad na siya 60 anyos pataas mo to yung apurban putol nato sa batan. How about sa danger na siya sa balay? Okay. Kanang gitawag na danger sa mga balay, mga properties nato, gitawag nato hazardous. So kanang atong hazardous, pwede maputol gyapon siya pero ato gyapon ibagi sa sakto nga proseso. Mga gyapon tag permit to cut sa opisina. Ganing lang kay nalang siya kanang murag consideration kay hazardous naman siya. So, kanang sa hazardous na to, na pwede ra gyapon naghimuag barangay resolution, mo-apply mo diri sa opisina, nalantaon po sa nasa nga agriculturist dito. Kung yan nakita nga hazardous gud siya, mostly ana ang ma-approve na mga 5 kalubi sa in one time nga pagcutting. Okay, so sa hazardous na. So, tumuha na nga ma-regulate putol. Di lang magpatakag putol nga na-appeal tong mga batan. Unsay tubangon nga kaso sir kung panitan wala kay permit to cut? Nana sa atong Republic Act 8048 criminal charge. Sa criminal charge na siya. Yan na dito ang mga provisions kung pila ka tuig, pila ko'y amount na imong mabayaran or doble ba magbayad ka, unya pagkaman mapreso ka. Kisa may posible mo pasaka kaso. Ang katong nakakita ang aktual. So magbantay ta karon kay kung makaputol kasi yung barangay, niya medyo na silingan dito nga dili kayo mo maibuot katong nga silingan pwede to mo report sa atong buhatan di po na namo pwede balibaran amo gina sa katimanon ka atoon ginamo na nga gi-report niya nga namay nagputol dito sir nga wala amo lang kaon kung naabot toy permit amo to ngadtuon nya kung walay permit mapasakaan gitong kaso katong kung nakakita dito kasi may actual nag-report dire siya po ang pwede mo pasakag kaso para atong dili pwede kamo dili mo wala siyang witness pwede lang gyapon may pero ang kuan nasa atong balaod pwede gyapon tong actual nga nakakita na may provision po dito kasi lang pwede ang mapasaka. Ayos. Okay, so salamat kay Labot Yana. So yun, muna nga kasagaran karon may panugdom na to, no? Kay aron nga malikay sa bisan unsang kaso kay doon na yung mga nadakpan tao. Bigyan lang ana, no? Bisan doon maayong tumong ilang pagputol kay balay, no? Pero sa ngalan nga wala magud walay permit. Makaluloy po. So importante ka. And basin doon na kay mga additional information, sir, nga wala mo na pangutanan nining bahina and manabot may pabot. Okay. So, ang atong buhatan sa Philippine Coconut Authority sa pagkakaroon open pagyapon ta atong uban nga wala pa naka-undergo sa gitawag natong National Coconut Farmers Registry System. Parehistro na mo diri sa opisina katong mga landowner, tenant o katong mga farm worker.
So sa farm worker, pwede itong manakahay, mamunutay, manapukay, qualified mo nga magparehistro diri sa atong buhatan. Ang dinhi sa atong tag-iya sa lubi, nagkinahanglan ta og kana inyong tax declaration or kanang original certificate of kanang OCT sa inyong yuta, ipasa dito sa opisina, kauban ang inyong valid ID. Ang gitawag na to sa valid ID tungod kay dito nakatatak ang inyong perma sa inyong valid ID. Amo na siyang pangitaon sa panahon sa pagpangrehistro. O mo fill up lang mo porma diri sa opisina diri sa buhatan sa Philippine Coconut Authority. Dinhi atong na opisina nahimutang diri sa door number 3, Circumferential Road, Laman, Usami City. So doon lang diri sa among silong sa atong administrative officer. So dito lang mo refer kung gusto mong magparehistro po. Sa pagkakaroon, padayon ang atong mga proyekto, pero ang amo lang pinunod po kani atong proyekto, limitado gyapon kay depende man sa allocation nga ihatag sa atong probinsya gikan sa atong national. So sa national mohatag og pundo ihatag sa regional. Pagabot sa regional iya po nang bahin-bahinon sa iyang mga probinsya. O atong pinunodom nga dinhi sa Region 10 ang mabahin-bahin sa atong mga pundo magikan sa atong project sa Philippine Coconut Authority gikan sa Bukidnon, Camiguin, Misamis Oriental, Lanao del Norte o Misamis Occidental. So kaning lima ka probinsya ang magbahin-bahin kung namo gali pundo nga ipahat dinhi sa Region 10. Mao na ang pagabot dire, medyo gamay lang pud siya. Mao na nga doon may atos barangay dito gini mauna sa atong dimension ako ganina, Small Coconut Farmers Organization. Kay kani sila nga mga organization nakaagi na ni og sakto nga mga training sa PCA. Mao na nga kung naay mga projects dili na kay namo lisod pag-explain kay na-advance na namo sila pang-info. Sir, salamat kayo sa kayo nagkakabahan ka namo. And siguro, napabot naman din mo ang mga diskutaran nga itong napabot na rin nila. And siguro katong uban, no, nga buot nga kung doon ay katuyuan, manay na sila sa yung office. No, Okay, welcome sila permanente sa among opisina. Okay. Sir, ito nagkauban, ito ang Senior Agriculturist sa Philippine Coconut Authority, ni Sabi Secretary Sir Nariando Gabuya G. So kauban ako din sa opisina sa Philippine Coconut Authority, si Double D45, Lulog Barcamento, kiniusap si Double D8, Manuel Lulog Kinuchir. Nagkasalamat, umayon na.